So mga tol, nagkaharap na po sa unang pagkakataon si Canelo Alvarez at makakalaban niyang si William Iscal sa ginanap na presko nila sa Amerika. Ngayong May 3 na nga po ang kanilang laban mga tol, nagaganapin naman po sa Riyadh, Saudi Arabia. Nakataya po dyan ang undisputed belt sa super middleweight. Hawak ni Canelo Alvarez mga tol ang WBO, WBC at WBA. Habang hawak naman po ni William Iscal mga tol ang IBF. Tinanong nga po dyan ni Torque Alalsik si Canelo Alvarez mga tol. May isang item pa daw kasi si Canelo na kukunin para maging undisputed siya sa super middleweight, at yung IBF na kay William Iscal daw. Kaya daw kaya yang kunin ni Canelo Alvarez kay Iscal? Sumagot si Canelo Alvarez mga tol kay Torque at sinabing wag daw siya mag-alala, kukunin daw niya yung IBF para sa kanya. Sa face-off nga po nila mga tol, kapansin-pansin na dalawa lang ang hawak na belt ni Torque Alalsik. Yan po ang undisputed belt at ring magazine belt. Noong lumapit po ang coach ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso para ibigay yung WBC belt, pinagbawalan po yan ni Torque Alalsik mga tol. So hindi po sinama mga tol ang mga belt na WBO, WBC, WBA at IBF sa picture. Undisputed belt lang at ring magazine belt ang in-endorse ni Torque Alalsik. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, unti-unti na pong gustong gawin ni Torque Alalsik na iisa na lang ang champion kada division sa boxing. Nakipag-collab na nga po si Torque Alalsik mga tol sa presidente ng UFC na si Dana White at WWE na si Nick Khan, at nagtayo po sila ng bagong promotion sa boxing. Yan yung tinatawag na TKO promotion. Magbibuild daw sila dyan ng mga bagong boksingero na posibleng maging champion sa hinaharap. Pero malamang mga tol, kasama na po dyan yung sinasabi ni Torque Alalsik na iisang champion na lang ang gagawin kada division. Sa ngayon mga tol, unti-unting tinatrabaho po yan ni Torque Alalsik, kaya hindi na tayo magtataka balang araw na mawawala na yung WBO, WBC, WBA at IBF. Baka ang matira na lang dyan mga tol, ring magazine belt na hawak ngayon ni Torque Alalsik. Nabili na nga po ni Torque Alalsik mga tol ang ring magazine, kaya hindi rin posibleng mabili ni Torque Alalsik ang ibang mga sanctioning bodies. So kapag nagkataon mga tol, wala nang iwasan sa boxing. Maglalaban-laban na yung malakas sa malakas, at yung mga contender, maglalaban-laban na din yan. Kumbaga mga tol, paghihirapan ng mga boksingero para umangat sila. Samantala, nagsalita naman po si William Iscal kay Canelo Alvarez. Mukhang dineda-respect daw siya as a champion. Hindi pa naman daw kasi siya natatalo ni Canelo Alvarez. Pinag-uusapan na ang potensyal na laban ni Canelo Alvarez at Crawford na magaganap sa September. Champion daw siya, kaya kailangan din daw niyang irespeto. So kaya ganyan ang nagiging tingin kay Iscal mga tol, dahil na-elevate lang naman si Iscal bilang IBF champion. Kumbaga, hindi niya pinaghirapan yung titulo. Nabaklas lang po kasi kay Canelo Alvarez mga tol ang IBF at napunta dito kay Iscal. Sa kabilang banda naman mga tol, opisyal na po ang laban ni Naoya Inoue versus Ramon Cardena sa May 4 sa Amerika, at Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev sa buwan naman ng September sa Japan. So yan po ang dalawang magkasunod na laban ni Inoue mga tol. Mukhang napakiusapan po ng kampo ni Inoue itong si Akhmadaliev. Matatandaan mga tol na gusto na sana ipabaklas ng kampo ni Akhmadaliev kay Inoue ang WBA belt dahil sa pag-iwas daw ni Inoue dito kay Akhmadaliev. Pero ngayon nagkasundo sila, nananatili pa ring undisputed si Inoue sa super bantam. Pero yun lang mga tol, maghihintay pa si Akhmadaliev sa buwan ng September dito kay Inoue. Pinagbigyan muna ni Akhmadaliev si Inoue na lumaban sa iba. So tingnan natin mga tol kung totoo nga na si Akhmadaliev na ang makakalaban ni Inoue sa September. Baka kasi mamaya mga tol, bigla na naman magbago. Katulad na lang ng buong akala ng lahat na si Picasso na ang makakalaban ni Inoue sa May 3rd. Tapos bigla pa lang si Ramon Cardena sa makakalaban ni Inoue.